Miss Dabaglita! Same, pero iba. Kayo patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy! Yan! At syempre sa mga nagkumakain na sa mga kari-karinderya dyan. Ayan. For sure, ang sarap ng higop nyo dyan sa libreng sabaw. O, diba? Murder ba kayo ng ulam? Wag naman puro extra rice as puro sabaw. Diba? Parang ang sarap kumain ng bopis ngayon. Yan yung mga kinikrave ko ngayong kainin. Bopis, tapos ano pa ba? Fried Gigi, yung malalaking galunggong, diba? Tapos may sausawang kang toyo kalamansi na may sili. Oh my gosh. Sira ang diet, diba? Hello pa rin po sa lahat pa rin po ng mga pangga natin na nakatutok sa ating Facebook page sa Energy FM. Please don't forget to follow us dahil konti na lang mga pangga, konting kembot na lang. 1 million followers na tayo. Diba? Na nakakaloka. Kaya ipamalitan nyo yan kung gusto nyo makita ang aming mga kagandahan. Pero sa ngayon araw na ito, kagandahan ko muna nyo makikita habang nagpapa-pop smear. Ang aking partner na si Tita Cora. Hopefully makasama ko na siya tomorrow. Hopefully. O, diba? Yan. At syempre, ito pa rin ang Baglitas. Woo! Woo! Diba? Taas ng enerhiya. Parang hindi lunes. Dapat ganyan. Pagka Lunes, dapat ang enerhiya mo, hinahatak mo yan. Dahil syempre, nanggaling ka sa weekend na, alam mo yun, na mahinga ka, na masyal ka, yung utak mo ay kumawala muna panandalian. Sa alam mo yun, sa mga problema, sa stress sa work, diba? Kailangan natin yan diba? Pero syempre, diba, huwag pa rin natin kakalimutan dapat na, alam mo yun, mag-focus muli. Kasi pag na-defocus ka, gaya ng sinabi ko, walang mangyayari at patuloy kang dadaos doon sa problema. Diba? Focus is the word. #focus tayo. Pero eto na nga, mukhang magfo-focus na mga tao ngayon dahil matapos ilabas ni Rendon Labrador ang kanyang, alam mo yun, episode na kung saan nga naman nagkasagutan sila ni Jano Gibbs. Ay, alam mo yun, doon pala napatunayan, it's a prank. Diba? Yung awayan pala nila ni Jano Gibbs at ang pag-walk out ay parte lamang pala ng promo. Hindi pala ito, alam mo yun, dahil nga parang yung mga guesting na yan at yung show na yan na mapapanood sa TV5 ay para bang, alam mo yun, unay nakala ng tao na bakit? Mga tipong ganyan. Yung palang ending, parte pala ito ng prank, diba? So, promotional pala, scripted pala ang lahat. So, ito lamang ay magandang senyales na si Rendon Labrador ngayon ay hindi na siya katulad nung dati na sinasabi ng iba ay napaka-toxic pag napapanood. Di ba yung mga ganong aspeto? So, ngayon, dinadivert na niya yung ganitong aspeto na ito na gumawa ng mga ganong okay naman yun, di ba? Tama na yung mga, sige, pagpatuloy mo na rin doon yung pagpapakabait. Alam mo yun, yung paggawa ng mga ganitong contents rather than yung maging toxic ka sa lahat ng tao tapos imamas report ka na naman. Yung mga ganong aspeto. Kaya nga naman halos talagang umalingaw-ngaw nga ito over the weekend din. Dahil nga buong inakala ng tao ay mukhang may nakahanap na naman ng bagong kaaway itong si Rendon Labrador. Yung pala ay isang malaking scripted. Ang kanilang ginawang, alam mo yon, pag-aaway, pagsasagutan, yung mga ganong aspeto. Ano ba yan? Puro na lang prank. Wala na magagawin ng tao kundi prank, diba? Yung mga ganong aspeto. Pero sabi nga nila, diba, kung ayaw mo naman panoorin, may choice ka naman na mag-next video. Diba? Yung mga ganon. Pero alis mo paano, diba? Hindi totoo yung kanilang awayan at walang nangyaring sagutan, walang nangyaring iringan sa pagitan nila. Bagkus ay, alam mo yun, na nagkasundo na sila at nag-open na ng panibagong doors
para kay Rendon, yung mga, alam mo yun, opportunities, diba? Sabi nga nila, gumawa ka ng mabuti and then yung mga oportunidad sa'yo ay susunod-sunod naman na dumating. Pero kung nega kang tao, diba, asahan mo, walang darating sa yung biyaya. Puro kamalasan. Diba? Yung mga previews na nangyari, diba? Katulad niyan, yung nakaraan din na naginawa niya pagsama dun sa PNP ni Rendon, diba, na nakakaloka. Diba? May napatanggal pa sa trabaho dahil doon sa kagagawan niya. Yung mga ganong aspeto, 'di ba? Pero sana nga magtuloy-tuloy na ganito nga na hindi nakatoxic. Sabi nga ng ilang mga netizen na itong si Rendon, parang kahit paano ay kagiliwan naman na siya ng mga tao, 'di ba? Parang ito 'yun. Maski nga ako, 'di ba, nahuka ko, akala ko nga una totoo. Tapos nung napanood ko na, parang nadali ako, prank pala yun. O, diba? At least mga ganong good vibes lang. Huwag natin masyadong seryosohin ang mga bagay-bagay, diba? At least, ulitin lang natin yung awayang Jano Gibbs at Rendon Labador. Parte lamang po ng promo ng programa na ipalalabas yan. Yung Men's Room yata. Yun yata yun. If I'm not mistaken, the Men's Room na ipinalalabas yata yan sa TV5. Diba, na nakakaloka. Mapapanood natin yan ng mga full videos na ito at yung mga coverage na ito. So of course, dun sa programang yon. At syempre, mapapanood nyo rin naman sa mga social media na yung bang katotohanan. Pero yun, nililinaw lang natin na ito'y parte lamang ng promo and it's a prank. Diba, na nakakaloka. Well, anyways, diba, hindi na natin patatagalin pa dahil nga ang araw na ito'y punong-puno ng fake news. Nakakaloka. Diba? Mas maganda na yung, alam mo yun, na doon na tayo sa pinagkakatiwalaan, hindi yung ganon. Diba? Doon na lang tayo, alam mo yun, manood lang tayo sa nakaka-good vibes. Yung wag na sa mga pa-toxic yan. Anyways, yan po muna natatapos ang ating chikahan for today's video. Muli po ako si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora. Ito pa rin ang Baglitas! Woo! Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo...